More of the activities of Dugukan dedicated for the healing of life and nature. Sunday's light service activities at mabuti na nandito tayo ngayon para sa ating mga gawaing pang-spiritual at napakahalagang bagay na ating tingnan ang ating direksyon sa ating mga ginagawa. Itong direksyon ay yung sabihin nating ultimate direction ng ating buhay dito sa mundo. Kaya tayo ay College of Mystery, na ibig sabihin mga misteryong hindi maaring maunawaan ng makataong kaisipan, dahil ito ay mga katuruan ng banal na Espiritu sa ating mga pagpaliwanag in the What's the Divine Revelation, mga activities ng Dugukan, Bridging the Divine Radiance of the Supreme Master of Wisdom, Kadastar, Supreme Superlight, Angel Super Body of the Lord, Omni Supreme Absolute, College of Mystery, mga mahalagang misteryo may kaugnayan sa kaligtasan ng isang kaluluwa dito sa mundo. At ang ultimate na direction natin kailangan makita sa ating mga spiritual na kaisipan. Ang direksyon ng spiritual na nakakonect sa advanced spiritual world. Ng dahilan sa napakaraming mga spiritual na mga kahulugan. Magsabihin natin na mag-aaral tayo ng mga espirituhanong mga bagay pang-espiritual. Na nangangahulugan na direction. Anong direction ng ating mga ginagawa sa ating mga pag-aaral, inner discovery? Anong direction? Direction ba ito sa kaligtasan? O direction ba ito sa pagkawasak? Dahilan ngayon, ang bridging ng Divine Radiance of the Supreme Master Absolute, may angels contact and connection. At ito rin ang direction na kailangan natin matutunan. Matutunan ng bawat tao na naghahanap ng mga kaligtasan sa kaluluwa, pati na rin ang katawan. Sa College of Mystery na mga aral, matutunan natin na ang ating kalusugan hindi lang physical, at kundi rin ay spiritual. In fact, ang spiritual ay ang pundasyon ng ating magandang kalusugan. At bakit man natin ito tiningnan magandang kalusugan sa ating pag-aaral ng espiritual? Dahilan nito ay pagsabihin natin na kaligtasan, ang kaligtasan nating pinag-usapan dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa pamagitan din ng pagligtas sa ating mga physical na katawan. Dahil sa physical na katawan ay diyan nakatago ang mga mahalagang informasyon ng iyong spiritual. Tinatawag yan advanced information of your spiritual function. Ngunit, natutulog lang pag hindi natin gawin itong gisingin sa pamagitan ng ibinigay na aral ng Supreme Master na tinatawag natin Art of Life 172. Ito ang mga katuruan ng Dugukan, coaching the lessons of the art of life. Hindi art of distraction. In contrast with the art of life is art of distraction, na ibig sabihin, so much blinding ignorance, nakakabulag, nakamangmangan na mga tao, hindi sila makagising sa kanilang mga spiritual na kamalayan at patuloy lang sa mga bagay na mga nakakabubulag sa kanilang mga spiritual. Dahilan din ito ang mission ng bawat isa na natututo ng angels contacts and connection
Sa panahon na sila ay makapasa ng Lightship Initiation ay sila naging magtuturo ng Art of Life. At sinasabi din natin ito na kayo ay maging magtuturo ng buhay, hindi kayo maging magtuturo ng pagkawasak ng kayo ay alam ninyo ang tukmang direksyon na ultimate na direksyon para sa kaligtasan ng physical na katawan at saka sa kaluluwa na katawan, pagkabuwang aspeto ng iyong pagkatao. Kaya mahalaga ang mga gawain ngayon. May kaugnayan sa mga activities na inihayag ng dugukan para sa lahat. Ito ay mga pangakalagdaan ng magandang kalusugan. At sabihin natin kung ano ang ibig sabihin ng magandang kalusugan na tinutukoy dito ay yung lumaki ang iyong liwanag sa espiritual. Lumaki ang iyong liwanag sa espiritual na hindi ka lang nakarely sa magnetic power ng iyong katawan. And that's actually the fundamental. Pag mag-aral tayo sa lesson ng ating energy healing, magsimula tayo sa ating fundamental, that is magnetic healing. Kaya very common yan sa mga practitioners ng spiritual foundation, iba't ibang mga grupo. Mayroon silang magnetic healing. And another term for that magnetic healing is energy healing. Yung spiritual na enerhiya nandyan sa iyong katawan. Gisingin ang mga spiritual na enerhiya sa katawan. At maaari iyang gamitin nating panggamot, panglunas sa mga sakit ng katawan. Napakaraming mga sakit na kayang malunas ng enerhiya na yan. Magnetic energy sa physical na katawan. Kaya, electromagnetic energy, yung kuryente sa physical na katawan. At palakasin yan. Yan ay ang fundamental. At subukan natin na palaliman natin ang ating kaalaman. Na hindi lang tayo mag-rely sa ating magnetic energy, electromagnetic force of the physical body. Yan na ang umpisa sa advanced na kaalaman. Kailangan mong buksan ang iyong spiritual na kamalayan upang iyong matutunan na yung mga nakatulog na enerhiya sa katawan ay kailangan sa magandang kalusugan na hindi lang tayo matapol down itong mga viruses. Matalo tayo sa mga viruses kasi napakaraming mga viruses na kayang patayin ang mga cells ng ating katawan. We are not just only relying on powerful immune system so long as you do your inner cultivation. Ginagawa na ninyo yung inner cultivation. At mayroon na sa inyong kaalaman na hindi lang yung cells ang sa katawan. It's not just only powerful immune system. Lumalalim na ang iyong inner discovery. Sa physical na katawan, mayroong nakatago dyan na malaking enerhiya galing sa liwanag ng Diyos. And then if you're someone not believing the Word of God, galing yan sa inang kalikasan. There's someone not just believing inang kalikasan. Is there anybody here? Hindi naniniwala sa inang kalikasan. We don't know. Isa't isa yung ba't ibang answer ng ating mga katanungan. And if we believe there is Divine Mother Nature, then all of us would have that kind of character. Iingatan natin ang ating kalikasan. There are lives associated with the things of nature, elementary things of nature, and advanced things of nature. Kaya, pag nag-practice kayo ng mga aral sa dugukan, and there is one certain principle sa important sa ating pag-aaral. We are not alone.
Hindi tayo nag-iisa lang. Kaya pag pumunta kayo sa mga bundok, sa forest, or anywhere na gusto ninyong puntahan, at open ang iyong spiritual channels, ay yung ma-perceive, maramdaman ninyo na you are not really alone. To the point na makikita nyo yung mga buhay associated in the things of nature. Kaya pati tayo rin ay associated in the things of nature. That's why we are elementals. You are elementals with a physical body. Of course, the foundation is energy body and or the force of the Spirit of the Supreme Infinite. Ang College of Mystery ay kailangan para sa lahat. Yan ang ultimate direction para sa lahat ng mga tao na gustong umakyat sa kaharian ng Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili. Saan ba natin matagpuan ang kaharian ng Diyos? Ano bang mukha ng kaharian ng Diyos? Mababasa man natin yan sa mga aklat. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, mababasa natin yung kaharian ng Diyos sa langit. Paghanapin natin ang kaharian yan doon sa langit, gamit ng ating mga kaalaman, mayroon tayong mga materials na gagamitin. I'm talking about the humanity. Ngayon, may space project ang humanity. Kaya, exploring the vastness of the universe, pumunta sa mga kalangitan. At nasasabi ko na ito, when you are so alone, at maraming mga tanong ba sa iyong sarili na hindi mo kayang masagot, and you go somewhere out there, pumunta ka doon sa, sabihin lang natin, overlooking na lugar, may coffee shop, or without store, magdala ka ng iyong mga gamit, tubig, maiinom, and then you have to relax in the overlooking place. And then spending time of your thought, pondering your thought to the vastness of the universe, makikita mo kung ano na ngayon ang naabot sa kaalaman ng mga tao. Napakalawak, napakataas na yung kaalamang naabot sa mga tao ngayon sa mundo. Hindi alam ng tao na sila ay nakarating na ng langit. At ang iba naman ay talagang alam nila na narating na nila ang langit dahil sa napakalawak at napakataas na kaalaman ng tao ngayon dito sa material na mundo. Nabot na pala ng tao ang langit at ang mga kalangitan. Ngunit, marami ding hindi alam na nabot na ng tao ang mga kalangitan. Kaya, balik tayo. Basahin natin sa aklat kung saan ang tinirahan ng Diyos na ating hinahanap upang doon din tayo pumunta pag tayo ay maligtas. Ngunit, hindi talaga natin makikita diyan sa mga aklat natin binabasa. Ang dahilan ay napakahirap hanapin ang langit na yan sa pamagitan ng mga kaalaman na ating mga natutunan. Kaya anong direksyon ng buhay na kailangan nating matutunan upang makamit natin ang karunungan tungkol sa langit na yan, kundi doon tayo rin pumunta sa panahon na tayo ay magtagumpay na makaakyat, makaligtas sa mga pagsubok dito sa ating mundo. So, kailangan natin mag-aral sa College of Mystery upang maturuan tayo, hindi sa mga aklat nating binabasa, kundi mismo ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Matutunan natin yung karunungan, higit sa kaalaman. Nang dahilan na yan, iniutos ng Diyos ang karunungan ay ang kailangan nating matutunan, hindi lang kaalaman.
Kaya sinasabi ng Diyos, huwag kainan ang bungang kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. And that is the meaning of that is knowledge. Awaken tayo sa ating mga kaalaman dito sa makamundong mga bagay. And that is the perfect illustration of the polarity of the universe. Ibig sabihin, malayong malayo na ang darating sa kaalaman ng mga taong natutunan ngayon. At talagang we cannot deny the fact of that. Napakalalim na ang mga kaalaman nating natutunan. But on the other side of the coin, beyond belief, beyond knowledge, that is a big question mark. Ano ba ang natutunan na natin ngayon sa karunungan ng Diyos? Alam ba natin yung misteryo ng Diyos na masasabi natin na ang ating direksyon ngayon ng buhay ay tungo sa kaligtasan na tinatawag natin art of life, hindi art of destruction. Kaya iniutos ng Diyos sa kanyang mga kanakan, my son, be wise. My son, do not despise wisdom. My son, attain to know the counsel of the wise. Ibig sabihin yan, ang wisdom or karunungan ay higit na kailangan ng kahit sino mang tao dito sa mundo, higit pa sa kaalaman. Kaya dito sa ating samahan ng dugukan, you study the lessons. Mag-aaral kayo ng mga aralin na itinuturo ng dugukan, the fundamental lessons, the component arts, at higit sa lahat, itong art of life. Ang art of life is the highest lesson of dugukan. Teaching the highest lesson, that is art of life. Dito mga component arts ng dugukan, itong eskrima, martial arts, grappling, barehanded fighting, armed or unarmed fighting. Those are exercises involving sticks, pistol, or bladed weapons in the forms of art, culture, or as a code of life. In the forms of art, okay, that's art. In the forms of culture, that's a culture. And it is a form of, as a code of life, that is spiritual practice. At ang pinakamataas na mga aralin na itinuturo ng dugukan is art of life. Then isang practitioner sinasabi niya ay maraming mga practitioner nag-aaral ng dugukan. Hindi man kami natututo sa mga aral ng dugukan. Wala man kaming na-master sa mga lessons ng dugukan. There are so many ways to learn the lessons of dugukan. And there are so many reasons also why you would not learn the lessons of dugukan. But to sum up all those reasons, bakit hindi tayo matututo sa mga aral ng dugukan? Unang-una ay wala yan sa inyong mga puso. Hindi ninyo naintindihan. Hindi pa natin naintindihan ang kahalagahan sa mga aral na ibinigay ngayon ng Supreme Master. Nang dahil hindi pa natin alam ang karunungan, ang natutunan lang pa natin ngayon ay yung malalim, napakalawak, napakataas na kaalaman. Kaya pagsabihin natin na kalugsugan sa ating physical na katawan, what do you mean by good health? So you have to look for the experts para mag-assist sa inyong mga pangkalusugan. And then you have that knowledge, of course, you have deeper understanding of what's the science of your good health. So, makahanap kayo ng mga expert. And then, there is the transformation of your realization. You are shifting into the wisdom
and bumukas ang iyong mga spiritual channel sa physical na katawan. Marinig ninyo ang mga enerhiya, makikita ninyo ang mga enerhiya, at lumalawak ang iyong spiritual na pangunawa. At nakikita rin ninyo na hindi pala yung physical na katawan lang kailangan natin gamutin. Pati nga yung mga kaluluwa, naglakad-lakad lang tayo sa daan, may nakikita tayong mga kaluluwa yan, maraming mga kaluluwa, naghihirap sila sa kanilang mga buhay. Ang dami palang mga sakit-sakit ng mga kaluluwa. Naghihirap para maraming mga kaluluwa na yung mga nakikita dyan sa daan. Kaya yung naunawaan na hindi lang pala yung physical na katawan ang kailangan nating gamutin. Pati yung kaluluwa ay kailangan gamutin. Kaya nga tayo, mayroon tayong mga exercises na healing na dedicated sa pagtulong ng mga kaluluwa. Hilingan ang mga kaluluwa. Gamutin sila. At pati na yan ang katotohanan sa iyong physical na katawan. Pag napakalakas ang spiritual energy sa physical na katawan, kayang pagalingin kahit anong mga problema ng sakit sa katawan. Kaya sa inner cultivation, sa karunungan ng Diyos, walang sakit na tinatawag na mga cancer. Walang mga sakit na tinatawag na mga diabetes. Kahit anong mga klaseng mga sasakit na ating mga natutunan sa ating kaalaman. Ang karunungan ay iba sa disiplina ng kaalaman. We are talking about spiritual science. Ibig sabihin, nakaikot ito sa field ng enerhiya. Kaya pag may mga negatibong enerhiya na makakonect sa inyong mga energy field, maaaring lumalason yan, lalason yan sa inyong physical na katawan. Na sanhi ng maraming mga illnesses or mga sakit sa physical na katawan. Pag malinis natin ang mga negatibong enerhiya, demonic na mga colors ng enerhiya na nakakonect sa energy field ng ating mga katawan, ay maging malusog din ang ating katawan. Pag ma-pack up natin ang ating mga cells, bawat cells sa ating physical na katawan, ng mga enerhiya na yan na malakas, maging malakas ang ating mga cells at maging malusog tayo. Kaya pag darating mayroong mga viruses, hindi tayo kakainin ng mga viruses. Yung mga viruses ay kayang-kayang sunugin ng mga enerhiya ng dyan sa inyong katawan. Kaya pag mayroong pandemic, endemic or epidemic na mangyayari, walang kayong dapat kapagtakutan. Na ang Diyos ay nandyan na sa inyo ngayon. Nang dahilan ang kanyang espiritu ay dyan, bumabalot sa bawat cells ng inyong katawan. Ngunit ang problema ay hindi natin alam. Nang ang ating karunungan ay hindi pa bumukas. Hindi natin ito inalagaan. Kasi hindi natin alam ang ultimate na direksyon tungong tunay na kaligtasan. At hinahanap natin ang langit sa mga aklat, pati rin sa ating mga paniniwala. Ngayon ang panahon na kailangan natin makita, mabuksan ang ating spiritual na kamalayan upang matutunan natin, makita natin ang ultimate na direksyon sa tunay na kaligtasan. Pati nga mga light workers, sabihin lang natin, you are one of the light workers saying, life's ascension into higher dimension. Napakarami anyway. Napakaraming mga light workers na yon. Yung mga campaign ay mga ascension activities. They are spiritually awakened at the level of knowing na mayroong na ongoing ngayon na planetary ascension. So, mataas na mataas ang enerhiya ngayon, nag-influence sa planetary ascension. And they're inspiring the people to increase their frequency para makasabay at hindi makaranas ng mga energy imbalance.
And talking about ascension, ang ating tanong ngayon kung saan ba tayo umakyat? Saan ba tayo umakyat? Pumunta ba tayo sa Mars? Pumunta ba tayo sa bulan o buwan? O sa Jupiter? O doon tayo mag-ascend? Kaya if you are in Mars and then you are looking up the heavens and you would say that is the earth. Makikita niyo itong earth sa itaas. And you would say, paano kaya tayo makapunta sa earth? Or if you are doing your conscious astral journey and watching the sun, watching the moon, watching the stars at higher vibrational frequency of your astral body, makikita mo yung mga bituin at maisip mo na puntahan mo yung bituin. And then you would not ask yourself, paano kaya tayo makapunta doon? Just think of the sun, just think of the moon, or just think of the planet, and then you would be there as the speed of your thought. You would be there by the speed of your thought. And then if you know the other functions of your astral body potentials, and then pwede kang makarating doon by split of an eye, without bursting the space in between. Kaya, ang spiritual ay iba ang discipline. Ang material ay iba rin ang discipline. Ngunit ang ating tanong, saan ba tayo pumunta? Upang tayo ay umakyat doon sa kaharian ng Diyos, kung hindi natin alam ang kung saan talaga ang kaharian ng Diyos. Sasabihin natin, higher na dimension. Ibig sabihin ng higher na dimension, pati itong higher na dimension ay napakaraming kahulugan. Ano ang ibig sabihin ng higher na dimension? Dahil na rin ito na ibinigay ng Supreme Master ngayon, ang length ng College of Mystery. The length of the College of Mystery of Dugukan is teaching sacred spiritual secret. Ang direksyon na ito ay tungo sa tunay mong pag-akyat sa kaharian ng Diyos. Kaya, iyong matutunan na sa iyong physical na katawan ay yung mga enerhiya na mga natutulog pa hanggang ngayon at hindi yan makagising pag hindi ninyo gawin ang inyong mga spiritual responsibilities. Na kailangan ninyong i-training ang inyong mga sarili upang buuin ang tunay na kalakasan ng inyong mga spiritual. Kaya pag kayo ngayon ay tinawag na kayo ngayon ng inyong mga guardian angel at saka sa spiritual master, hindi ako ang iyong nagpatawag sa inyo. Hindi yung kahit sino yung mga taong nagpatawag sa inyo upang buuin ninyo ang inyong mga pundasyon sa inyong mga spiritual. Mismo ang inyong mga guardian angel at saka yung spiritual master ang tumatawag sa inyo upang kayo ay maka-align sa inyong totoong mga function at mga mission dito sa mundo upang magtagumpay na makaakyat sa langit. Nang dahilan yan ay ikaw ay mahal ng Diyos. Kaya binigyan ka ng iyong higher collected bodies in the persons of your guardian angel at saka sa spiritual master. So, sabihin ng isang tao ay ako ay bad lucks man ako, unfortunate man ako kay marami akong mga plano, mga good dreams in life, pero parang hindi ko man maabot. At parang maraming mga blockages sa buhay. Ito ay nangyayari sa maraming mga tao sa buong planeta. Nang dahilan ay yung ultimate direction ng tao. Dalawa lang. Maski sabihin man natin napakarami tayong mga direksyon na ating mga iniisip sa ating utak, ngunit ang ultimate ba? Final. Ang final na direksyon ng lahat ng mga tao ay 200 lang. Art of life or art of destruction. Maging kahit anong ating mga paniniwala. Naniwala man tayong man Diyos or hindi ba tayo naniwalang may Diyos? Ayan. Pag naniniwala tayo may Diyos, ngunit ang ating direksyon
ay hindi yan magbabago na ang ultimate direction ay art of life or art of destruction. Ano ba yung ating mga relihiyon? Ano ba yung ating mga grupong espiritual? O may grupo man tayo o walang grupo, doesn't really matter at all. When it comes to the knowing of your ultimate direction in life, at hindi natin sinasabi na hindi mahalaga ang ating mga paniniwala. Ang ating mga sinasabi na ang ultimate direction ng ating buhay kahit saan tayong lugar dito sa mundo. Nangyayari yung lahat ng mga direction na ating mga iniisip at yung pinaka-final na direction, art of life or art of destruction. If you are in the art of life, then you go to heaven, not in some other planet, not in some other heavenly bodies, not in the astral spiritual world. Ngunit paano man natin ito malalaman pag hindi tayo mag-aral sa College of Mystery na itinuturo ngayon ng dugukan? We do not know that at the seven dimensions of the soul, that is the foundation of life that we are now existing in the vastness of this universe. At the foundations of the seven dimensions of the soul, and at the present life evolution, you are nine connected bodies, isang carbon atom life foundation, inilarawan, carbon atom life foundation. Kaya pag you are reading in the Revelation and talking about 666, and then the mark of the beast, that is the mark of the carbon atom life foundation. Ibig sabihin, you are human with a physical body, mortal physical body, and would not last forever. You cannot transform into higher version of that physical, thus because you have that mark of the beast. Na ibig sabihin, you cannot wake up to your spiritual function. No DNA activation to the point of your advanced spirituality. Nakalak na yan because of the mind power control poisoning injected to your physical body or installed there in your gene. Kaya you will remain at the 666 foundation, the meaning carbon atom life foundation, not advanced elemental body foundation. Ibig sabihin ng advanced elemental body foundation, higher version that could not be succumbed by whatever kinds of viruses, poisons. That's because that is stronger energy, not just to be defined as magnetic energy. Napakaraming mga energy beyond to the definitions that we are using and we are experiencing in the reality of this physical or classical world. So sa mga pag-aaral na ngayon, sa mga lahat ng mga naka-advance sa lesson ng dugukan at sa mga hindi pa naka-advance sa lesson, ang ultimate direction na yon is art of life. And then in contrast with that, ultimate direction is art of destruction as well. Kaya pag tayo ay dito tayo itong ating mga paniniwala, ito ay magandang paniniwala. Walang problema sa ating mga paniniwala. Yan ay ang ating vehicle na kailangan nating i-develop para yan ay lumago at lumaki ang ating liwanag at maging malakas to the point na yung ating basic na paniniwala maging advance. Pag maging advance ang ating basic na paniniwala, maging yung pananampalataya. And then from that advanced lesson, maging soul realization or pagkasakatuparan ng ating mga kaluluwa. So, that is part of the process of the growth. We have this belief. We have this group. That's why we are united, because we are having this group. We are having this different names of the group. Only that the thing, kailangan natin ngayon, matutunan natin yung ultimate direction. Na ibig sabihin itong ultimate direction, alam natin kung saan tayo pumunta. Pag sabihin man natin pumunta tayo sa langit, alam natin kung saan direction ang langit na yan at saan yan talaga.
Nandyan ba yan sa ating mga puso't isipan? Or nandyan yan sa labas ng ating puso't isipan? Ay taningin natin ating mga sarili. Totoo ba ang Diyos ang nandyan sa iyong puso? Balik tayo. May salamin tayo. We are going to look at ourselves in the mirror. Ang puso ay nandyan sa loob ng iyong katawan. At hindi ka mabubuhay kung wala kang puso. Kaya if you are doing your experimental lesson, and then buksan mo yung puso at tingnan natin pang nandyan ba ang Diyos at ang langit sa ating mga puso. This is not literal understanding, but it is actual practical experimental lesson. Wala kang makikitang langit at Diyos dyan sa iyong puso. Kaya yan, pagsabihin mo yung puso mo at yung ulo mo at yung mata at ilong at tainga at lahat ng mga parts sa iyong katawan, isa lang yan sa kabuuan ng physical na katawan. Kaya maging ang Diyos din ay nandyan sa iyong tainga, nandyan sa iyong mata, nandyan sa iyong mga buhok o sa lahat ng parte ng iyong katawan. Hindi lang puso. Nang dahilan yan, ang mukha mo ay hindi lang puso. Mayroon kang magandang mukha, mayroon kang magandang katawan, mayroon kang ulo, mayroong buto, sa kabuuan, mayroon kang cells sa katawan. At hindi lang physical na katawan. Mayroon kang other connected body, subtler connected bodies. Pwede rin sasabihin mo na ang Diyos ay nandyan sa iyong energy body. And we do again experimental. We have to take out the energy as a body. Can you take out the energy of the physical body as a whole? That could be difficult to do. But let's just presume doing your experimental exercises. And you have to separate the physical body from the energy body. So mayroong energy body in the shape of your physical body, and mayroong physical body in the shape of your, what do you see in the mirror when you look at yourself in the mirror? Sabihin mo ang Diyos nandiyan sa loob ng iyong kaluluwa. At then kunin natin yung espiritu sa kaluluwa, which is the substance of the soul. So another body na naman, in the shape of your soul body. Kaya tatlo na yung mga katawan na iyong makikita sa iyong experimental, actual, practical lesson. Then sasabihin mo rin, ang Diyos ay nasa loob ng iyong espiritu. Kasi lumalawak ng iyong kaalaman at patungan ng itong transformation sa karunungan. Nakikita mo nung ikaw ay may kaluluwa. Nakikita mo nung ikaw ay may espiritu. In the text that we are studying in medicine, for example, do we see there the soul in the context of our book? Try to do your research. If you can read in any of the text we're using in the science of medicine, in the science of physical, if you can find there lessons of the soul and the spirit, that is not the theme of the knowledge as taught in the book of the concepts of science. So, ano ang ating kailangan ngayon? At paano natin matutunan ang ultimate direction ng ating buhay without shifting the focus of our understanding into the art and science of inner discovery at the secret spiritual secret or college of mystery? And sasabihin natin, this is the teaching of our religion. Dahil what is really good? Because religion helped us to become a good citizen. Help us evolve into a good citizens that can strengthen up the nation. Kaya, naging mabuting tao tayo. But if you dig deeper, the lesson taught there in our group, in our foundation to where we are standing, sinasabi dyan, anak, dapat kang may karunungan. My son, be wise. My son, do not despise wisdom. Stick to the line with that particular verse. Kailangan natin ang kaalaman.
kaalaman higit sa karunungan. There is no law in all the divine laws that you can read that prohibits you to become someone with wisdom. Kaya ano ang ultimate lesson for such direction in life na sasabihin natin na ito na ang ultimate na direksyon ng buhay? Ano ba ang ultimate na direction na yan? Na kaya niyang i-sum up at or ipag-ipon-ipunin ang lahat ng mga divine laws at makikita niya ang direction na yan. Ayan, direction ay magbubukas sa kanya. Yung pintuan siya sa langit ay mabuksan niya at makapasok siya sa tunay na kaharian ng Diyos. Ngunit itong bagay na ito, pag hindi natin alam, paikot-ikot tayo sa ating mga Panginoon. That's why, more of the occasions na tayo ay mag-share sa mga lessons na duukan, we are not using verse. Hindi tayo gumagamit ng mga bersikulo. What we are not also against versikulo. Nang dahilan yan, we are teaching actual practical lesson. Na ibig sabihin, to see is to believe. So, ano ang indication ng katuroang ito, to see is to believe? Ito ay nagpahihiwatig na huwag kayong maniwala sa aking mga sinasabi. Kaya inaanyayahan ko kayong lahat na maski kayo ay nakinig nitong ating mga sinasabi na mga mensahe ngayon na ipinadala ng Supreme Master sa atin. Nang sinugo tayo ng Supreme Master na ipalam itong mga lessons ng Angels Contact and Connection para sa lahat. Para makatulong sa buhay. Makaiwas sa tinatawag na art of distraction. So, this is actual practical lesson. Pag kayo ay maniwala, simple lang, maniwala kagad sa aking mga sinasabi. Wala na kayong pagkakataon na gagawin ang inyong mga spiritual responsibilities na patunayan ninyo sa inyong mga sarili na ikaw ay may liwanag na galing sa Diyos, na liwanag na yan ay patuloy na natutulog sa iyong katawan hanggat higisingin mo yung mga enerhiya na yan at yung makikita at ikaw ay makagising sa tunay mong spiritual na kamalan. Makakain mo yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Hindi yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Kaya hingin mo sa Diyos sa langit na bigyan ka ng karunungan makakilala sa mabuti sa masama. Yung karunungan kayang makakilala ng mabuti sa masama. Kayang karunungan na yung higit mong kailangan upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok ngayon dito sa mundo. Ay itong mundo ngayon, grabing mga pagsubok dito sa mundo ngayon. Kaya sinasabi ko ngayon sa atin, para sa lahat, tayo ngayon, mayaman ba tayo ngayon? Hindi. Mayaman. Ay, sinong mag-agree or sinong mag-disagree? Mayaman tayo? Hindi. Ay, day, mayaman tayo? Sabi ni Lubas, tayo ay mayaman. Mayaman tayo? In what aspect na mayaman tayo? Sa mga nandito sa mga sa ating yung sa online, siguro this question is practical lesson. Mayaman ba tayo or hindi? And then sabi ninyo ay tayo ay mayaman. In what aspect? I ask you, what aspect na tayo ay mayaman? Mayaman tayo sa enerhiya. Agree or hindi? So, we could say that among all the people, among all the races of humans in the entire planet, we could be the richest people on earth. Agree, hindi? Tayo yung pinakamayaman na mga tao dito sa balat ng mundo, balat ng lupa, or balat ng dagat, or balat ng kahit saan. Totoo yan, ha? Bakit kayo yung pinakamayamang tao in terms of spiritual energy? Nang alam ninyo yung katotohanan. Kung sabihin man natin saan yung langit, ay alam ninyo yung Angels Contacts and Connection na nagtuturo ng daan na sinasabi in the person of Jesus Christ
In the person of Yeshua or kahit anumang pangalan ng ating mga itinatawag sa Supreme Master. In the person of Isa, Emmanuel, Adonai, El Shaddai, or kahit anong pangalan. In the person of the names that we have known ever. Ngayon, alam niyo yung point of destination and point of direction. Where is the precise location of the Supreme Master? Nandyan siya yung magpahayag siya sa kanyang presensya para sa mga tao. At alam din ninyo yung mga energy stations, you are being connected with the governing star formations, palace of the Olympic stars. Yung mga wirings ng enerhiya na yan ay nakakonect sa inyong mga DNA. Hindi lang ninyo alam pa ngayon. You are not yet advancing. As it is you go advance, lessons of the inner discovery of Durokan lesson revealed, ay matutunan ninyo yan. Kaya, sasabihin natin, we could be the richest people on the entire planet when it comes to the energy aspect. But that is on the energy aspect. Then another question, if we are in this formation, riches in energy, among all the races of the people in the earth. But what about sa economic side? Mayaman ba tayo sa economic side or hindi? Ay parang silent na tayo dyan, no? Ang ibig sabihin, sa economic aspect, sasabihin natin na hindi tayo mayaman in the economic aspect. Kaya, we could be even also the poorest of the poor. Then in contrast with that, we could be the richest among all the rich in energy side. And then we will ask, what is the equilibrium? Mayroon bang equilibrium dyan o wala? Okay, this is the thing. Kaya, ito ay ating pag-isipang mabuti na sa energy side, we are the richest because we know the direction, we know the truth. You know the truth. But in the economic side, we could be the poorest because it's different discipline. But the big question, how we are going to manifest this energy, that we can translate this energy into material energy as well. That's the thing that we should discover. Para makapag-manifest tayo ng mga good lucks that will give us answer also for the material needs. Kaya, ang isang tanong ngayon, takot ba kayo pag wala kayong pera? Takot ba kayo pag hindi tayo mayaman sa economic side? Then I'll give you advice. Focus on your spiritual foundation. For a certain reason in life, you are a rich person in the spiritual side. And that your ultimate direction here on earth is to go to heaven with your physical body. That's why it is taught in the lesson of Jesus Christ that He was resurrected on the third day to ascend into the heavens. Dinala niya ang kanyang katawan. That is a perfect illustration na kailangan ng tao upang siya ay makapunta sa langit na dalhin ang kanyang physical na katawan. Kaya, He was resurrected. Kaya siya kailangan yung umakyat ang physical na katawan upang makapunta sa kaharian ng langit. So the physical body is really needed. At this is the advice, do not so sad. Tayo, maski wala tayong maraming pira, we should not be so sad. Nang tayo ay hindi tayo mayayaman sa material na mga bagay, ngunit pagka magkadimalas ang ating buhay, maging mayaman lang tayo. Tama ba yan? Hindi. Ibig sabihin ba, nagkadimalas tayo ngayon nang tayo ay mga pulubi. So, paano ba tayo magkadimalas na tayo mga pulubi, maging mayaman lang tayo? Tama? Hindi. Pag tayo ay mayaman at nakalimutan natin ang tamang direksyon sa landas ng espiritual, pumunta tayo sa landas ng pagkawasa
at pagka ay magkadimalas ay maging pulubi tayo. At anamla natin ang direksyon kung ano ang mangyayari sa isang mayaman na maging pulubi. Hindi pa sila handa dyan. Kaya huwag tayong maging pulubi. In the end, we should be always victorious. In the end, we would be the victor in the end. Kailangan tayong manalo sa ating mga laban ngayon. Ang laban natin ngayon, laban sa lahat ng klaseng kahirapan. Kahirapang material, kahirapang espiritual. Lalong-lalo na yung kahirapang espiritual. Ang ibig sabihin nito, unahin natin yung ating spiritual na pundasyon. Nang dahil ang ating pinag-usapan ngayon, ang tumpak na direksyon, ultimate direction in life. What if you have owned the world because nandyan na yun sa lahat ng klaseng kayamanang material, but you have lost your soul. Nawawasak ang iyong kaluluwa. Kaya ang pinakamahalagang pundasyon ngayon sa ating buhay ang ating espiritual. Lumiwanag tayo sa karunungan ng Diyos nang dahil nabuksan ang mga sentrong enerhiya sa ating espiritual na karunungan nang diyan sa ating katawan. At nakagising ang mga advanced spiritual function nang diyan sa ating pagkatao. At yon sinasabi ko, pag tayo ay sabihin man natin na hindi tayo nagkaswerte, nang tayo ay mga pulubi tayo ngayon. And then, pulubi is poor, di ba? In English, poor. And in Tagalog is pulubi. Tama ba yan? Tama ba yung translation natin? Tama, no? Hindi mali. Mahirap. Ang pulubi is different from mahirap. Tama ba? I don't really see the meaning. But sasabihin lang natin what do we mean in seeing this. Yung pag mahirap tayo, pag tayo ay magkadimalas, maging mayaman. Ang pulubi ay iba sa mahirap. Tama ba? Tama mga Tagalog? Atik darla, iba ba yung ang pulubi ay mahirap? Ang mahirap ay hindi pulubi. Pwede rin. Ha? I see. That's the thing. That's what I would like to see. Bigar ang pulubi. At yung mahirap ay pwedeng mahirap na mayaman. Tama ba? Pwedeng mindset lang. So middle class. But this poor is the poorest of the poor at ordokha. Pero in Bisaya, that is very different. Person's perspective. Ang pulubi ay pobre, mahirap. Pero ang pulubi pala sa Tagalog ay mamalimos. Tama ba? Mamalimos? Okay, so that's why may kaibahan sa langgam at saka sa langgam din sa Cebu or sa Cebuano, sa Bisaya at saka sa Luzon. Okay, dito tayo sa katotohanan. At maging hindi natin pahirapan ang ating mga buhay. Pag sabihin natin pulubi, parang nagpakalimos tayo, no? Pulubi bigar. But it could be a nice life when you know the right direction. Because would you say that beggars are afraid of being poor? Tama ba? Hindi. You cannot see beggars afraid to become poor because they are already in that place in life. Kaya pag magkadimalas ang bigar, nakapulot siya ng ginto, maging mayaman ng isang bigar. Matakot ba siya maging mayaman? Sa konti lang mga sa totoong buhay, konti lang mga kinatatakutan ng mga pulubi at mga mahihirap. Ngunit if we own the entire planet, if we own the world, yan ay napakabigat sa isang tao na hinahawakan ang mga napakaraming mga bagay nang ang kanyang kaluluwa ay maliit lang. Ibig sabihin, napakabigat ang mundo. Kaya sinasabi ng supremacy in the person of Isa, Yeshua, or Jesus Christ na sell all your things and give it to the poor.
Baligyayin mo mga kaptangan. Ihatag sa mga kabos o kuyog kanako. That's because that is to loosen up the ways of the world carried by the soul. Yung attachment ba sa kaluluwa, sa material naman. Na ibig sabihin, if we want to know the ultimate direction in life, free yourself from all the attachments of all those worries, negative emotions, negative illusions. See the eternity life within you. At ating matutunan na yung ating buhay ay napakahalaga. Na tayo ay nandito sa ilalim ng liwanag ng Diyos na nagbibigay sa atin ng ultimate direction sa pamamagitan ng mga pag-practice natin sa Angels Contact and Connection. Ang Angels Contact and Connection, ating balikan, ay ang ultimate direction na ibinigay ng Supreme Master. Kaya sinasabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the heavens, no one comes to the Father pag hindi dadaan sa the way, the truth, and the life. That's why saying direct to God without knowing the functions of your precise guardian angel and spiritual master is a big failure on such a person believing direct to God. Ating i-translate na yung pagsasabi natin na diretso tayo sa Diyos and deleting the function sa inyong mga guardian angel at saka sa inyong spiritual master ay hindi yan magagawa at maaaring magagawa ng isang tao na ang tao ay magsaksid siya sa kanyang sinasabi direct to God. For a certain reason. Do you know what's the certain reason for that? Ang rason yan ay, this is the precise reason for that. By nature itself doesn't allow you to do that. Ang kalikasan mismo ay hindi sumang-ayon sa iyo na gagawin mo yan. At ibig sabihin, ang batas, natural law of God, mismo ang Diyos ay hindi sumang-ayon na kayang magawa mo yan sa iyong pagkatao. Direct to God. You cannot delete the function of your head and you would say that you can think all these things. Bagaman yung guardian angel mo at saka yung spiritual master, yan ang ulo mo. Ang ulo ng iyong utak. Kaya you are connected with your higher connected bodies. Kaya yung channeling ba? Yung channeling ng iyong mga katawan in the person of yourself at the seventh foundation of the soul, then another foundation higher than that version in the person of your advanced elemental body foundation. And that could be in the persons of your guardian angel. And then from your guardian angel, the persons of your spiritual master. So, those things will need you to do your inner discovery. And that to do your inner discovery, the precise length for that is dugukan. And then, mag-aaral ako na dugukan, would I need to change my belief? There is no need to change your belief. Continue your belief and develop power of your belief. Because dugukan is a school. Kaya tinatawag this thing. Itong dugukan is paaralan itong dugukan. Kaya don't mislead. Ang dugukan ay hindi religion. Ang dugukan ay walang diskriminasyon. Hindi ito religion ang dugukan. Ang dugukan is a college of mystery lesson. Kaya binubuo tayo ng iba't ibang mga practitioners, and then I would not ask ano yung religion mo, ano yung grupo mong spiritual, so long as yung intention mo na matututo sa mga aral ng Angels Contacts and Connection ay nandyan. Gusto mong matututo ng Art of Life, and then pag gusto mong matututo ng Eskrima, then we can give you credentials and inspire all the rest people in your surroundings. Kaya we have the program. Mag-ikot ko doon sa Mindanao, then I have to meet the groups of people there, mga kapatiran natin sa iba't ibang mga tribo ng mga kapatiran natin, mga native aborigines ito sa ating bansa.
And then, pwede natin mabigyan at may share sa kanila ang ating mga lessons o mga aral at makapagbigay din tayo ng mga credential sa Hilot at saka yung sa Eskrima Masters category para magawa din nila, ma-channel nila yung mga aral na mahalaga na makatulong sa ating buhay. And we get back also, of course, we get back to Luzon and then to Mindanao, and at this point of time, dito tayo sa Cebu. Anyway, our time is konti lang ating oras and then marami pa tayong gagawin. Just focus on your direction. Do not forget, ultimate direction in life is Art of Life 172. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan,